Ito ang reading mo, Scorpio. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa channel reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, King of Pentacles. I feel like ang nasisense ko na energy mo, may mga iniisip ka dito na gusto mong maging maayos yung financial mo, makuha yung stable na trabaho, na career, na maging okay yung business, yung daloy ng iyong financial. Ang mensahe ng card mo, marami kang pagsubok na pinagdaanan. Pero lahat yun, nakaya mo, nalagpasan mo. May bagong idea dito na darating at makakatulong sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Some of you may communication or clarity na darating. Merong bago kang sisimulan na talagang passion mo. And enjoy ka dun sa mga ginagawa mo na yun. And andun yung masaya ka dun sa passion na yun, sa kung ano yung gusto mong umpisahan. Or merong opportunity or bagong trabaho na sisimulan mo. Marami kang natutunan sa mga pagsubok na pinagdaanan mo. May mga aral na nagagamit mo until now dun sa mga dumarating sa buhay mo. At naia-apply mo yon. Sobra kang nalungkot, nasaktan. Andun yung talagang napaluha ka. And lahat naman ng mga pagsubok na yan, unti-unti rin yung lilipas at masusolusyonan mo din yan. Meron ditong darating na pagbabago, changes at transformation dun sa mga nangyari sa buhay mo. Yung past person mo, iniisip niya na bumalik sa buhay mo at andun yung gusto niyang i-offer yung pagmamahal na nararamdaman pa rin niya towards you. Some of you, mas gusto mong tumulong sa mga mahal mo sa buhay. Ibigay ko ano yung makakaya mo, lalo na sa pamilya mo. May mga desisyon kang kailangan na pag-isipan, harapin, at ayusin. Some of you, you're thinking about na mag-travel. Clarify natin ang Two of Swords. The Empress and Two of Pentacles. Urong-sulong ka. Hindi ka pa ready para magdesisyon para sa sarili mo. Kasi may mga bagay ka pa dito na kailangan na ayusin para sa'yo. And marami kang pinagdaanan sa buhay at kinukonsidera mo yon, pinag-iisipan mo mabuti kung ano yung mas makakabuti para sa'yo. Clarify natin ang Ace of Wands, Nine of Swords, and Strength. May mga bagay lang na nagpapalungkot sa'yo at pinag-iisipan mong mabuti kasi ang dami mong naranasan. And isa yun sa nagpatatag sa'yo ng sobra. May mga nangyari sa buhay mo sa nakaraan na hindi mo makalimutan. Pero unti-unti kang nagiging matatag doon. Unti-unti mong nakakaya na maialis yung sarili mo doon. Clarify natin ang Three of Swords, Four of Wands, and King of Swords.
Alam mo kung ano yung kailangan mong harapin dito. Yung desisyon mo, lalo na pagdating sa mahal mo sa buhay. May mga nangyari sa nakaraan na sobrang nalungkot ka. Pero alam mo kung ano yung mas makakabuti para sa'yo. Some of you, nakita ko na merong pagkikita dito na mangyayari between you and this person na pinaiyak ka. Clarify natin ang Six of Cups. King of Cups and Page of Swords. Yung past person mo, mahal ka pa rin niya, andun pa rin yung feelings niya. And may mga plano siyang gustong gawin, pinag-iisipan niyang mabuti yun. Clarify natin ang Ace of Swords. Eight of Swords and Seven of Wands. May mga bagay na nagpapagulo sa isipan mo, sa sarili mo. Yung nararamdaman mong nasa trap ka na situation. Unti-unting magkakaroon ng linaw yung mga nangyari at may aalis mo rin yung sarili mo dyan. Magdasal ka lang palagi. Clarify natin ang The Chariot. Two of Pentacles and Two of Swords. Yung mga pinagdaanan mo sa buhay, malaki yung naging aral mo doon. Marami kang natutunan. Na-overcome mo yung mga pagsubok and alam mo na kailangan na balansehin yung mga dumarating at nangyayari sa buhay mo para hindi ka mapagod. Clarify natin ang Death. Five of Cups and Seven of Swords. Nagkaroon ng pagsisinungaling dun sa nakaraan or cheating. And mas gusto mo ngayon na harapin na lang kung ano yung darating para sa'yo. Magkakaroon ng changes, kung ano yung mga nangyari sa nakaraan. Ngayon, alam mo na kung ano yung kailangan mo na subukan, harapin para sa sarili mo, para sa kinabukasan mo. Nandun yung panghihinayang mo, yung kalungkutan mo na nangyari. Pero, ready ka na talikuran yon. Clarify natin ang Three of Wands. Eight of Cups and Page of Swords. You want to move on. And some of you, may mga inaalam ka dito, pinag-aaralan para sa ikabubuti ng buhay mo, ng kinabukasan mo. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Release and surrender. We shower you with blessings of our radiant love. Open your arms and release the challenges that you have held tightly gripped within your hands. Open your hands, arms, and heart to our love and assistance. Ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung mga nangyari sa nakaraan, kalimutan mo na yun. I-release mo na yung pain, yung mga naramdaman mo doon. Kasi kung patuloy na iisipin mo pa yun, mas mabigat yun sa kalooban mo. Andyan lang ang Diyos. Ipagdasal mo lang palagi yung mga pinagdaanan mo na yun na hirap na makalimutan mo at malagpasan mo. Basta gawin mo lang palagi yung makakaya mo para makuha mo yung mga pangarap mo, yung goal mo sa buhay. And isipin mo na nandyan ang Diyos palagi sa tabi mo, tinutulungan ka. Kung nasasaktan ka pa rin sa mga nangyari sa nakaraan, pwede mo naman yun na iiyak at punasan mo yung luha mo. Kung handa ka na harapin ang buhay mo, yung bumalik sa normal na buhay mo, ikaw lang yung makakapag-desisyon nun. Kung ano yung sa tingin mo magpapasaya para sa'yo, yun yung gawin mo. And kalimutan mo na kung ano yung nangyari sa buhay mo sa nakaraan para makamove on ka na. May mga pagdadaanan ka talaga na pagsubok para
matuto at mas maging matatag ka sa buhay. Magdasal ka lang palagi para magtagumpay ka at makuha mo kung ano yung para sa'yo. At itong yung reading, Scorpio, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.